Hi Pisces, welcome to Amihan Tarot. To our general reading, pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. At paalala na rin guys, ito ay weekly reading. So, kung ngayong week na to is makakarelate ka, maaari next week, hindi. Kasi nga iba-iba, kada week, ibang energy po ang nasasagap ko from universe. So, kunin nyo lang po ang para sa inyo. Kung hindi, wag po natin ipipilit ha. So, Pisces, itong yung message for this week. At kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comment na rin. So, Pisces, ang iyong energy. 8 of Cups. Person's energy, 10 of Pentacles. Challenge, the Empress. Future energy, King of Cups, and then the outcome, Ace of Cups. Wow. 8 of Cups. Lumalayo ka sa person mo, Pisces. May nagawa ba siya? Pero kasi itong person mo is stable daw siya sa ngayon. Pero ikaw, ando din yung sadness. Hindi mo man siya tinatakasan physically, pero yung emotion mo is parang nilalayo mo. Nasasaktan ka, hindi ko alam kung bakit. And then, yun nga, yung person, 10 of Pentacles. Ang focus niya is yung stability niya when it comes to family, mga mahal niya sa buhay. Hindi ko sinabing hindi kanya mahal, pero bukod sa'yo, may mga importanteng tao na ando dun yung focus niya. Pwede ring kaya niya ibigay sa'yo, pero tinatanggihan mo sa ngayon. Kaya nga sabi ko, why? And then, ang challenge, the Empress. Maybe, because of this Empress, kung sino man to. Or maybe, sa inyong relasyon, merong humahad lang. Either, mas matanda sa kanya, or literal, na may umiiksena sa buhay nyo. And then, ang future energy, King of Cups. Offer of love. Hindi ko alam kung sa kanya galing or may paparating na mag-o-offer ng love sa'yo. That's why parang gusto mo na lang umalis, ayaw mo na rito. Kasi nga parang may ginawa. Or itong dahilan si the Empress ng buhay niya. And then Ace of Cups, kaya nga sabi ko may new beginning dito eh. May paparating or mag-o-offer uli siya ng love after ng pag-aaway, and then ang renewal of love is darating din uli sa inyong dalawa. We'll see. Ace of Cups para kay Pisces. Ano ang outcome or clarification card ni Ace of Cups? The Wheel of Fortune, the Magician, and the Ace of Swords. Oh! Nagkaroon ka ng kaliwanagan. At yung kaliwanagan na yun, ang nagtulak sa'yo para mag-move on at umalis kung sino man itong person mo dito. Na alam mong ang focus niya is hindi ngayon sa'yo dahil may mas importanteng mga tao na sa kanya ngayon ay mas mahalaga pa yun kaysa sa'yo. Na ang tingin mo is minamanipula ka na lang kaya ikaw na ang namili para lumayo. At maghanap ng tao or sitwasyon na para sa'yo. Kaya nga ito, may page, may King of Cups. So ito, ang focus niya is maaaring ito nga si the Empress. Na para sa kanya is mas importante kaysa sa'yo. Masakit man pero ito yung nakikita kong energy Pisces. Pero ikaw na rin ang gumawa ng paraan para, okay, hindi na ako para dito. Maybe, iba ang tao o relasyon na nakatalaga sa buhay ko. So, mag-move on ka na nga. Okay, ang 10 of Pentacles, 6 of Swords, 7 of Pentacles, and 3 of Pentacles. Ito ay in regards to sa trabaho na may collaboration dito eh. So, kung itong taong ito, isang focus is yung kanyang stability when it comes to other thing or ibang tao na sa kanya is importante sa ngayon, siya ang namili nun. So, bago ka palang umalis, itong taong to, nagdesisyon na ng tahimik nang hindi mo alam. At para sa kanya, yun yung hinihintay niya na
magbibigay sa kanya ng fulfillment. Kasi Three of Pentacles is also a success. So, masakit mang isipin, pero kung ikaw, nag-invest ka sa taong to, when it comes sa relationship ninyo, siya is nag-invest sa mga bagay na sa tingin niya mas importante sa kanya. So, kung ano man yung meron kayo, kung ikaw may love, etong taong to is hindi. Hindi siya ganun ka-invested sa emotion niya. At least now, natauhan ka, mag-move forward ka. The Empress. Page of Wands. Three of Swords. Tama. Ano nga to? Third party. And the Nine of Pentacles. Itong taong to may pagka-liberated. Hindi niya ganun hindi siya sure sa emotion niya para sa isang tao. Hindi niya ibibigay ng 100% yung tinatawag na love. Yes, physically, kung meron kayong attraction, physically, sa isa't isa, physical attraction, andun siya, yes. But emotionally, hindi siya ganun ka-invested sa inyong dalawa. Kasi meron siyang the Empress na kinababaliwan, which is the third party. Sorry to say, pero yun yung nakikita ko rito. At para sa kanya, andun yung stability na hinahanap niya. Doon siya sumasaya. Pero kung sino man ito, itong taong to parang ugali niya na yan. Hindi ito first time. Kung sino yung bago na sa tingin niya mas magbuboost ng energy niya, kahit meron pa siyang karelasyon ngayon, makikipag-flirt pa rin siya ron. So, hindi to titigil. Walang satisfaction pagdating sa relationship. Yung pagiging independent niya is ando doon. Pagdating sa relasyon, ayaw niyang magpatali. Ayaw niya ng long-term na commitment. Gusto niya lang ng mga fling-fling, enjoy-enjoy, kung saan-saan. So, hindi ka para dito sa sa taong to. King of Cups, which is, huwag ka mag-alala, Pisces, may paparating. Yung totoo at legit, kumaga authentic na pagmamahal. May darating sa'yo. The Fool, Four of Pentacles, and King of Pentacles. Yes. May darating sa'yo at the Fool is a new offer ng love. Kung sino man tong taong to, pwedeng kakilala mo na, pwedeng hindi, pero bago siya sa buhay mo. Bagong darating, which is maghahatid sa'yo ng love. Mag-o-offer ng love. At itong taong to is stable, maaaring medyo mas patanda sa'yo, pero still, buo yung puso niya para mag-offer sa'yo. Which is magkakaroon ka ng stability in the future. Hindi lang love, kundi when it comes to support, nandoon din tong taong to. And then Ace of Cups, ang iyong outcome, kumbaga, marirealize mo na nung mawala to sa buhay mo o mawawala man to sa buhay mo, hindi mo ini-expect na mas makakabuti pala sa'yo in the end. Parang good karma. Six of Cups, Ace of Cups, see? Diba? And the World card. Alam ko na. Itong King of Cups na to is hindi siya bago. Yes, nag-o-offer siya ng love, which is nag-i-start na mag-offer ng love. Pero, kakilala mo na to dati. Pwedeng kababata mo or naging kaibigan mo or katrabaho mo. Pero, 100% ito ay kakilala mo na. Dati pa. So, yes. Itong taong to is mag-o-offer ng love. So, may ano ka, new beginning when it comes to inspiration, love. At yun yung bago mong journey. Bagong chapter ng buhay mo. Which is ang ganda in the end. So, hindi mo pagsisisihan na iwanan tong taong ito. Hindi deserve na mabunta sa buhay mo. Okay, ang last message para kay Pisces. The journey of love is not always easy, but it is in the challenges that you find the true depth and beauty of the connection you share. See? Yung journey na pupuntahan mo is mas maganda. May mga challenges na naranasan ka, but in the end, merong connection na para sa'yo. Na which is mas masasayahan ka. Yung kapayapaan at kaligayahan makukuha mo. So Pisces, ito ang iyong reading
Sana nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!